Kapag nakarinig ka ng iyak ng kinakatay na baboy, umuwi ka na kagad. Story time. Sa Bicol po ito nangyari. Isang gabi, niyaya ako ng kaibigan ko na pumunta sa kabilang baryo para manood sa may Santa Cruzan. May mga kainan raw kasi doon, kaya pumayag naman ako na sumama sa kanya sa may Santa Cruzan. Tara, punta tayo sa Santa Cruzan sa may kabilang baryo. Ano bang meron doon? May kainan daw. Di nga, tara na. At totoo nga sinabi ng kaibigan ko na may kainan doon at nag-enjoy kami dahil ang daming tao at ang daming makukulay na bagay. Ang sayang makita na mga nakasuot sila ng magagarang kasuotan. Gusto ko pa sanang tumagal dahil ang saya talagang makakita nun at minsan lang sa isang taon nangyayari yon. Pero pagkatapos ng Santa Cruzan, sinundo kaagad ako ni Mama at kasama niya si Tito dahil alas 12 na raw ng hating gabi at nag-aalala na raw sila sa akin. Ayoko pa sanang umuwi ng mga oras na to pero wala na akong nagawa. Nagtatampo pa ako kay Mama habang umuwi kaya binilisan ko ang paglalakad ko at nauna ako sa kanila maglakad. Nung medyo malapit na ako sa bahay namin, naisipan kong dumaan doon sa may maliit na gubat. Sakto kasi ang labas mo sa harap ng bahay namin pag doon ka dumaan kasi may shortcut kami doon. Pero pagkapasok mo sa gubat na yon, ang problema, walang kailaw-ilaw doon. Pagpasok ko doon, nagmamadali ako maglakad at di na ako tumingin-tingin sa gubat dahil nagtatampo ako kay Mama ng mga oras na to. Pagdating ko sa gitna ng gubat, biglang may narinig akong malakas na ingay na parang kinakatay na baboy. Bigla akong nakaramdam ng takot kasi sino ang magkakatay ng baboy sa gitna ng gubat ng alas 12 ng gabi. Kaya kumaripas ako ng takbo papunta sa bahay namin. Pagpasok ko ng bahay, nagtago kagad ako sa kwarto kasi takot na takot ako sa narinig ko. Pagka-uwi nila Mama, nagtanong sila kung may narinig daw ba akong kinakatay na baboy sa gubat. Narinig mo ba yung kinakatay na baboy sa gubat? Opo Ma, kaya nga nagmadali na akong tumakbo rito eh. Buti naman nakauwi ka kagad. Narinig namin yun kaya sinubukan namin tignan kung ano yun pero wala naman kaming nakita. Ang sabi-sabi nila rito, kapag may narinig ka raw na ganon, yun daw yung oras na nagpapalit anyo yung mga aswang sa pagiging baboy ramo nila. Tapos biglang may mabilis na anino na dumaan sa labas ng bahay namin. Teka, ano po yun?